Magandang araw po mga kapuso. Welcome to I Listen. Pamilyar ba kayo doon sa pelikulang Miracle in Cell Number 7 tungkol doon sa isang bata na lumaki sa loob ng kulungan kasi yung kanyang magulang o yung kanyang tatay ay nakapiit noon. Alam niyo po ba na merong ganyang version din dito sa Pilipinas pero hindi po pelikula, tunay na buhay. At nakilala ko po ang pamilyang ito way back 2014 nung gumawa ako ng isang documentary sa loob ng Women's Correctional, ang Dorm 12. Hi, good morning, Lola! 3 araw akong nakipamuhay sa Dorm 12 noon at sa maikling panahon, nalaman kong gaano man kadilim ang kanilang nakaraan, napapalaya ng mga lola ang isa't isa dahil sa kanilang pagtutulungan. Napalapit ako ng husto sa mga lola ng Dorm 12. Ilang beses akong bumalik sa koreksyonal para maghatid ng kaunting biyaya. Umaasa na sana sa susunod kong pagbisita, marami sa kanila ang malaya na. Si Lola Nati ang isa sa mga lola na naging kaibigan ko sa Dorm 12. At nung bumalik ako sa koreksyonal kamakailan, nalaman kong malaya na si Lola Nati. Lola Nati! Makita ng mga taga... Magka-birthday kami nito. Makita ng mga taga-correctional yan. Oo nga. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga kaibigan. Malaya na po sila. Lola Nati! Si Lola Nati. Nakita kita. At si Ate Alet. Nice to see you. Nung nagkita tayong una ay 2014 Yes po. sa loob ng Dorm 12 sa Women's Correctional. Ngayon, nagkikita tayo Sa Laya. sa Laya. Ang saya-saya ko. At ang kasama po nila dito ay si Pau Pau. Sorry, Pau Pau din ang tawag ko sa'yo. Pero si Pau, ang anak ni Ate Alet at Yes, apo ni Lola Nati. Si Pau ay lumaki ka sa loob ng kulungan. Yes po. Oo. Since birth. Since birth. Opo. Kasi po, nung nakulong po kayo, 8 months on the family way. habang hinihiring yung kaso ninyo, buntis po kayo. Opo. Oo. Si Ate Alet po at saka si Lola Nati ay nakulong po way back 94. 1994 sa Pampanga. Opo. Oo. Angeles. Sa Angeles. Kayong dalawa. So, buntis po kayo nun. So, nanganak kayo sa loob ng kulungan. Lumabas po ako. Pumunta ako sa isang private clinic. Nung nanganak na ako, pinasok si Pau. Naiwan sa klinika. Ako naiwan. Nakapanganak na kayo, hindi kayo binalik sa kulungan. Ang binalik sa kulungan, yung anak nyo. Si Pau Pau muna. Si Papa, Kasi nakita nung doktor, meron akong albumina. Hindi pa ako dapat i-discharge. Kasi may komplikasyon. Opo. Pero ang anak nyo po, Naiwan sa loob. sa loob ng kulungan. Yes, ma'am. Sino nag-alaga? Ay, Kayo. marami. ako tsaka Ay, yung mga babae. preso. Mga preso. Mga preso. Ang nag-alaga dun sa baby. Opo. Silang kumukuha pag ubasa, pinasususo, Bottle pinatutulog, feeding. tapos binabalik sa akin. Walang bata doon, kaya nakakita sila ng parang Monica, manika. Oo. Wala kasi. alaga. Pinapaliguan siya. Lalaki at babae. Mm. Iwas-iwas. Pati yung lalaking preso. O, kasama namin sila. Ang dami mo palang nanay at tatay, Pau. Opo, tama. Nabinyagan ito sa loob ng jail. Sa loob ng jail. Mga ninong at ninong niya. Obispo, Aniceto. Mga inmate na lalaki, inmate na babae. Lahat gustong magninang-ninong, hindi. Sige, sabi ko, Pati yung mga jail guard. meron. Yung warden at saka yung... Yung warden. Kasi nag-a-apply lahat noong police time pa, hindi Oo. pa po BJMP. So, sige, gusto nila natin, dilista lahat. Nung nagkamuwang ka na, Pau, sa loob ng kulungan, anong pakiramdam? Hindi ka ba na-weirduhan na parang bakit ganito yung bahay namin? Ang totoo po niyan, nung nagkaroon na ako ng idea is normal life, normal family. Mhm. Andyan sila nanay, marami lang tao. Mm-mm. The same time, may tulugan. Parang normal na buhay po sa akin. Hindi mo naisip na nasa loob ka ng kulungan. Hindi ko po naisip. Once lang po nung nag-aaral na ako outside, bahay nung classmate ko, Oo. pinuntahan namin. Oo. And then, kwentuhan kami nung nanay niya. Oo. So that's grade 1. Oo. Sabi niya, sabi ko dun sa classmate ko, ang liit pala ng bahay niyo. Ako ba saan niya? Sabi ko gano'n. Ay,
Ang tanong yung nanay, bakit saan ka ba umuwi? Kasi sa bahay ko po malaki, maraming kwarto. Sabi mo, Sabi ko, at the same wow. time, marami kaming security guard po, sabi ko. Tapos nagtanong yung nanay, bakit saan ka ba umuwi sa 174 po? Sabi ko, Ano yung yung 174? pong jail, yung kampo. kaya, So, ang kala nila mayaman Mayaman ka. kasi maraming Oo. kwarto at maraming security. Security. Yung pala, sa kulungan Sa ka pala kulungan. nakatira. Tapos sinatid po nila ako kasi akala nila parang nagbibiro lang ako. Oo. Doon po nila na-meet si mother nun. Tapos, Yun, doon po nag-start na nalaman ko na, yun nga, umuwi na po ako sa jail. At the same time, yung classmate ko, naging best friend ko. oo. Hanggang mag-graduate kami ng LM. Hindi ka naman nila niloko sa school na Hindi po. nakatira ka sa loob ng kulungan. Yung pong iba natatakot sa akin eh. Kala nila, siyempre alam nila, laki ako sa loob. Oo. Mga kasama ko doon, puro bros ko, Oo. puro may mga tattoo, kaya walang nagtitrip sa akin. During high school na, pagkamalan pa ako leader ng gang eh. Dahil pag dumarating na po ako, naghihiwalay na yung mga estudyante. Kasi alam nila, doon po ako na lumaki umuwi. ka sa kulungan. Opo. Pero ako, it's normal for me. Wala akong naramdaman na lungkot. Oo. Siguro nalungkot na lang nung umalis sila mother, nung matatransfer na sila sa correctional. Bakit po? Ilang taon po si Pao noon, lola natin, nung sinabing... Nung dinala na ako sa correctional, nag-aaral na ito, grade 6 siguro. Grade Mag-high 6. school. Pag-high school. Pero anong pakiramdam niyo po noon nung sinabi na hindi niyo na po muna makakasama si Pao Pao kasi... Hindi ko sinabi sa kanya. Kasi yung mga preso, pag sinasabi sa akin, at saka sa kanya, niloloko siya, pinaiiyak siya. Pupunta na ng correctional yung lola mo, iiyak. Niiyak. Tapos nung nangyari po yung araw na talagang pupunta na kayo ng correctional at Wala! Masaya pa ako eh. masaya kayo? Oo. Iiwan ninyo si Pao Pao. Si Alet ang kasama. Pinamana ko yung tinda, nagtitinda kasi ako dun eh. O, siyang umakong magtinda. Eh kayo po, Ate Alet, nung sinabi po na kailangan nyo nang iwan yung anak ninyo. Siyempre, worried ako dahil ma'am, alam mo naman sa ganyan, yung management, paiba-iba. Merong considerate, merong hindi. Kinuha ko sa dasal, pray. Yun ang ginawa ko, huwag naman sana, Lord, kasi kawawa yung anak ko, wala nang nanay, walang tatay, tapos mawawalan Walang pa lola. siya ng bahay. Yung bang gano'n, kasi ang G lang house niya eh. Oo. Wala namang kaming ibang titirahan talaga. Oo. So, kinuha ko sa panalangin.